Sabi ko nga, dahil sa pagdalasan ninyo, may mga good news na mangyayari. Merong isang bansa na sabi, sige, okay lang. Dito ninyo siya dalhin. Masasabi ko hindi Japan. Hindi ako sa akin, pero pwede mo sabihin hindi Japan. Pero walang nangyari. Nandun pa rin ang lisahan. Doon ko na nalaman na walang balikan na nangyari. Sila na lang yung nag-lista na project. Sila na lang din yung nag-approve ng project. July 2024, nandun na ako sa punto na inaatake ako ni Lisa Marcos. Nagpa-interview siya. Na-atake na. Ma'am, mas maganda naman ang mga penguin kaysa sa kanya. Bakit ang penguin sa salamin? Hindi eh. Hindi talaga. Mas pangit siya. Shout out sa reaction vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Susuin na, anak itaw tayo picture. Dapat siya magkasakay. Ako'y, makinig muna tayo ng news. Ganito yung sagawa. Ay, makinig muna tayo ang news. BP BBN sa BP BBN. Istoryawan daw sa katinisan. Pagkakili daw kay katinisan. Hindi na, wala na kasi programa. Picture na lang, ma'am. BBM sa Vice. BBM chismis kay BBM ba? Okay na ang audio? Okay na, Diyos ko. BBM. Ano si Kapityo? Ano yung mga kupay? Ang abogado. Abogado, nagkaroon na o jurisdiction. Abogado, walang may jurisdiction. Kaya nagsugod kami yung investigasyon, kung ano nga tuwigan nila, ay sorry. Interpreter. Ang kanyang abogado nag-file na petition for jurisdiction. Nasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na no pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Sinasabi ng abogado natin. At maraming legal experts at meron siya kinuhang legal expert din na nagsasabi na tama na. Hindi na kayo pwedeng mag-imbestiga. Dahil tapos na yung 1 year period na pwede kayong mag-imbestiga after withdrawal. Wala na, batong parts. Hindi ko pa alam kung nakatawin siya, ma'am. Hindi ko lang masagot kung kailan.
Araw ng Davao! Pangalawa na Pinay na abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! Japan! Davao! Tuloy ko malaking update. So, kailangan ito na third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita niyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yun dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na mangyayari. Meron isang bansa na sabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. Masasabi ko hindi Japan. Masasabi sa inyo kung saan, pero pwede mong sabihin. Sila basket mo yun. Ako, ayun, so yan ang pending. Nandun na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sunday, West Safe sa Japan! Oo, yes sir. Kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwede, hindi pwede, basta lang siya papasok doon sa bansa na yun. Ano ba sinasabi ng prosecutor? Makikita nyo, kumontra sila sa interim release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niya kaibigan sa buong mundo. Ang laki ng network ng supporters niya. Yan ang sinasabi na prosecutor, kaya hindi daw pwede. Pangalawa, yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi nilang sinasabi ay kinidnap siya. Eh yun naman ang Totoo! nakita niyo sa opening statement na abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, CES Median Bea. Sa first hearing pa lang sinabi na namin, kidnapping ang tawag sa batas, extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor na dahil kay Sara ay hindi namin papalakasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga inilayang ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate sa kaso. Correct. Dahil mahirap siyang i-engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Ito yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi ka sinasabi, gusto kong buhay na Davao. Gusto kong mamatay sa Pilipinas. So, ibig sabihin, alam natin kung saan siya hanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng
Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Yes! Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila ay posible mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si Lima, buhay na buhay lahat ng lahat ng buhaya. Sabi ko sa inyo, hindi na bukas. Napayaan na. Dahil bukas sa Davao City ay meron kami lechon na Wow! kami na lang ay tumawag ang Crocodile Park. Sinabi nila sa akin Pwede ba kainin? ang prayer rally ng lechon ng buhay. Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi na, Mami Sara, akong bahala sa cake mo na buhay. Istahan namin ang mga Buaya! saan ako. Buaya! Pwede siya mag-threaten ng witnesses. At ang huli ay pwede siya kalimutan mo naman. Ano huli? Ipatuloy ang paggawa ng krimen kuno. Nakita naman natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City, laging Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga taga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. Sabi niya, umayak na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mo hindi ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya is paper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niya, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert, ilabas natin ang expert, interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa ina-aksyonan. Kasi nasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges, wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Alam mo ba, bago lang nagka-problema yung kapatid ko si Veronica. Kasi si Veronica yung nag-aalaga sa kanya. Ako yung nagpapagalit sa kanya. Ang mga chismis, ganyan, mga kung ano-anong pagpagalit, ako yun. Mga pangangailangan niya, gupit ng buho, yung kanyang pagpapatina, paggupit ng tuko, yan, may Veronica lahat. Kain niya, damit niya, kapatid ko ang nagpapanigurado na maayos yan lahat. So ito lang, tagal niya naasikaso ang paggupit ng tuko. Kasi, magpapaschedule si Veronica, darating ang paggupit ng kuko, pagdating doon, ayaw niya magpagupit ng kuko. Tapos, malalaman ni Veronica dahil magre-reklamo siya. Meron kasi siyang manicurista na simula 1990s hanggang ngayon, yun pa rin ang kanyang manicurista. So, wala siyang tiwala sa iba. Sinasabi niya kay Veronica, baka masugatan ako. Pag masugatan ako, sabi niya, hindi niya daw gusto yung sakit dito sa gilid ba? Yun.
pati doon sa So nagpa-schedule ulit. Pagdating no ngayon technician, ayaw na naman niya magpa-upit. So, hindi ko na alam kung ano estado ng kuko. Dahil nabago na ako sa pagbabasa doon sa group chat. Dahil pinapalo up ni Veronica na pinapalo up ang kuko. Pinakit pa ko Rodrigo Duterte. Kasi yan po ang mga latest na update sa kanyang kaso. Pagdating naman sa ating bayan, ay, nakikita ninyo, di ba? Sumabog na, pumutok na, sumabog na ang 2025 budget. Correct. Kung maalala ninyo, July 2024 ako nag-resign. July 2024. Dahil yan din yung simula ng budget. Mga kawatan. Noong 2023, sinabi ko sa inyo, noong 2022, nagka-problema na kami sa DepEd budget. Dahil gusto nga nila kunin yung school building fund. Billion-billion kasi yan. Noong first year, hindi nila nakuha. Kasi nagawa namin ng paraan. Sinabi namin, may department order kami. Kung ang congressman gusto niya ng school building, kailangan masunod niya yung mga requirements. Hindi ito pwede na sinabi ng congressman, ibibigay ang pera. Nung susunod na taon, nakaisip na sila, unahan natin si Inday Sara. Pag hati-hatian natin, ang school building, nakakuha ka wala. Hindi ko. Pag hati-hatian natin, ang school building program. Ilista natin kung anong mga distrito i-attach natin sa budget ng DepEd. Pagdating namin sa Senado, tinanong kami ng mga senador, sa inyo ba yung listahan? Sabi namin hindi. So umasa kami na pagdating sa BICAM ay maaayos yung budget ng DepEd. Pero walang nangyari. Nandun pa rin ang listahan. Doon ko lang nalaman na walang BICAM na nangyari. Sila-sila na lang yung nag-lista ng project. Sila-sila na lang din yung nag-approve ng project. July 2024, nandun na ako sa punto na inaatake ako ni Lisa Marcos. Nagpa-interview siya. Na-atake na. Ma'am, mas maganda naman ang mga penguin kaysa sa kanya. Iwan ko ang penguin. Bakit ako? Bakit ako tapos sumunod ang penguin sa salamin? Hindi eh. Hindi talaga. Mas pangit siya. Maganda ang mga penguin. Ang cute nila, no? Palaka na lang, guys. Nakita kasi wala ng AI. Iba yung pinaglalakad. Tapos, dahil oras pa. Ganyan, naglalakad. Tapos, nasundan na yung tao. Tapos, nagsunod lang siya sa tao. Kung hindi tumabi yung tao, hindi din naglakad yung penguin. So, sana ko, ma'am. So, kasi, kung mo ako sabihin, dito mo ako, matagal tayo dito. Matagal ang picture nila, sinasakutahan mo yung kasama ko sa likod. Oh, yan. Asa na? Oh, sorry. Nakita na siya, di ba? Sinasabi niya, she crossed the line. Underground, tinitila na nila ako. Ito na, 2024, budget na. Sabi sa akin, pirmahan mo yung budget ng DepEd. Sabi ko, ano ba nangyayari? Tulad ba ng last year? Kasi masakit talaga sa loob ko yung nangyari last year, ha? Sabi ko, bawal yun. Pero, tinuloy-tuloy para lang hindi maabirya ang budget ng DepEd. Sabi, oo, ganun pa rin. Kukunin daw nila lahat ng school building program. Sabi ko, ayaw mo na. Sabi ko, ito lang yung ibibigay ko dyan eh, yung pirma ko. Mahalaga yung pirma ko sa akin. Hindi ko kaya. Sabi nung kasama ko, sabi niya,
alam mo, tutuloy nila yung impeachment pag umalis ka dyan. Kasi yan lang yung nag-hold sa atake nila sa'yo. Yung nasa kabinete ka. Sabi ko, okay lang, harapin ko yung impeachment na yan, kung ano man yan. Sabi ko, pero hindi ko ibibigay sa kanila yung birma ko. So, sumabog na ang 2025 budget. Pagsabog ng 2025 budget, yun ang sabi ni Dr. Richard Mata. Yung divine intervention. Sabi ko talaga sa Diyos, thank you Lord, pinaresign mo ako. Kasi kung hindi, nandun din ang pirma ko at alam ko na paghahati-hatian lang yun ng mga Ora! Buaya! Bakit ang nasang tinatawag ka buaya? Kasi buaya. Sabi na, buaya. Sabi ng buaya. Ang ganda-ganda ko, ang patid nila. Nakamukha ko si Zalrico. Noong pinapahirapan nila ang aming opisina kasi nag-fishing expedition sila ng ebidensya para may kaso puno sila, kinulong-kulong nila yung mga kasama namin sa detention unit ng House of Representatives. Ngayon, anong nangyari kay Zaldico? Nandun sa Amerika. Kumakain ng American burger. King Burger! Sabi ko nga, nagawa nila na sumali sa kidnapping sa Turkey ng mga batang Pilipino. Nagawa nila na kidnapping si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila magawang kunin at kidnapping. Isabi ko pabalik ng Pilipinas. Ano lang nagawa nila? I-cancel ang travel authority. Hanggang doon lang. Tapos ngayon, bilyon-bilyon ang kailangan ko sa gawin, tapos ang gagawin mo lang i-cancel ang travel authority. Diba? Napakadali nun, i-cancel mo. Di aalis akong congressman. Nandito pa rin ako. Oo. Dapat hatayin. Sabi niya kanina, ibalik ang pera ng PhilHealth. So ngayon, naamin mo na kasi hindi lang yun. Hindi ko alam kung nabanggit niya yung Vicky Rodriguez. Kukunin daw nila sa savings. Paano ka nagkaroon ng savings? Na wala ka pang declaration ng savings. Eh wala kang, nagkulang ka na eh, deficit ka na eh. Paano ka nagkaroon ng savings? Ang mga ugom! Hindi savings, mga ugom. Non-stop ang pambubudol at sobrang kapal ng mukha na parang hindi na nahihiya na binubudol yung mga Pilipino. Brenda mo, tatapal ang mukha! Yawa sila. Parang ako ng cellphone ko. Yes, ma'am. Sa kabulan ko. Ay, sir. Hindi ko lang parang nahulog ang cellphone ko. Yes, ma'am. Pero sabi ng anak ko, ma'am, this is so, ano daw, mommy level. Firing squad na lang sila. Mga bata, ayaw nila ng ganito, no? Ayaw nila. Pinipilit ko. Lagyan mo yan ng tali ang cellphone mo. Kasi, ilang beses na yan nahulog. Kasi isang beses nahulog. Oh, sinabi ko sa'yo, di ba? Lagyan mo ng tali ang cellphone mo. Tapos sabi sa akin, mga nanay lang ang naglalagay ng tali sa cellphone mo. Oo, gusto mo? Bakit? Kalimot naman. Pagalitan na. Ay, ganit na diba? Kasi pagkatapos mo, ganyan na lang, di ba? Tapos pagkatapos mo lang, ganyan. Tapos,
Di ba sa kanila hindi? Kahit nahihirapan na sila sa mataki nila. Sa mataki pa yung kanila, di ba ganyan? Hirap na sila, ganyan. Nadadala yung mga kape nila. Kape. Starbucks. Oo, kape nila, yung cellphone nila. Ano ba yung nadadala nila, ma'am? Ha? Yung electric fan nila, kape, yung mga... Lalagyan mo kami choron. Para maluwang. Di ba? Hindi talaga. Kasi nanay lang daw ang naglalagay ng tali sa cellphone. Sali. Sayo juga mo. Bakit na alas sali? Kaya wag ka na magpaputol sa God. Naguya ng alas. Di ba bago lang ang birthday si BBM? Kana ko yan. Lalo ganda ko yung regalo sa iyahan. Ano ba? Wala na mo man. Wala mo man sa regalo. Ni. Yes. Sinulat ko ito na mga 2.5 weeks. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na ulit-ulit pa hanggang nabuo siya ng paayos. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakit, durugin na. Sa dilim tayo isinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. Sa gana sila sa kayamanan, taong bayan, binunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, iyon na. Mga bulok na pangako, palasyong ibinatong sa ating buto. Dimen itinago sa kasinungalingan. Hayaan natin pinagpalit sa ito. Kami ay apoy na bulok na pangako, palasyong ibinatong sa ating buto. Dimen itinago sa kasinungalingan.
Hayaan natin pinagpalit sa ito. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na mga sakin. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na mga sakin. Taas noo, humahapang, huwag yumuko kailanman. Taas noo, humahapang, huwag yumuko kailanman. Taas noo, humahapang, huwag yumuko kailanman. Turugin na! Ang magnanakaw, turugin na! Ang magnanakaw, turugin na! Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Okay, may crowd shot muna tayo. Stay put muna kayo. Stay put lang kayo dyan. And sa lahat po ng mga speakers and Vice President Sara Duterte, nakaharap tayo dito. Ayan, para nyo mag-picture. Lahat, makukuha kayo kahit ang lit-lit na. Basta isungin nyo lang. Kahit tayo. Okay, stay put lang. Stay put lang muna, ha? Lahat, magbibigay at sa mag-selfie maya-maya. Picture muna. Kapila na sana? Lahat kayo dito ng kopya ng picture nito. Sure. Wala. Kasi hindi nakikita yung sa likod. Wala. Kayo. Pagsuko kayo. Wala. Dahil pa kasi tayo mga yan. Kayo lahat ng tao. Opo mo. Tayo, yung nakaupo dyan, tayo. Para makita daw. Ay, hindi nakita. Sa Manila, nadala-dala natin. Talaga nyo. Okay, 1, 2, smile! Save Duterte! Okay, so sa lahat, upo mo na kami. Tapos yung mga nakatayo, punta na sa stage. Kasi may individual selfie. Lahat ng magpapaselfie dito ang daan. That's right. Dala-dala ninyo ang inyong mga gamit. Tapos i-ready ang inyong mga cellphone. Yung mga nakaupo, upo na. Upo na yung nakaupo para hindi na crowded. Okay, para mabilis. Okay, i-ready na ang mga cellphone, ang lumba, kasi na. Wala kami na ng cellphone. Ang lahat po na tatawagin namin ito sa pwede. Ay, condolence! Tayo para masaya natin ang ating bonus. Ang ito ang ating